pananalangin. Dakilang Ama, aming Panginoong Yahuwah, maraming salamat po sa iyo sa lahat po ng iyong kabutihan sa amin, sa iyong pag-iingat at pagmamahal, at sa patuloy mo pong pagtitiyaga sa amin sa kabila po ng aming maraming mga pagkukulang, mga naging pagkakasala sa iyo. Humihingi po kami ng tawad, Ama, naway pakilinis mo po ang aming puso, aming kaisipan, gawing kaming karapat-dapat sa iyo. Basbasan mo po ang bawat sa amin. Basbasan kami sa aming gagawing pagtitipon at pagsamba. At sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita, gabayan mo po ang aming kapatid na maghahayag po ng iyong mga kalooban na maibahagi po sa amin ang mga kaalamang nagmumula sa iyo para makapagpatuloy kami nakapaglilingkod ng payapa at karapat-dapat sa iyo. Pakibasbasan mo rin po ang mga handog na inihanda ng iyong mga anak. Gawin pong karapat-dapat po sa iyong paningin at magamit po sa gawaing nauukol po sa iyong kalooban. Ama, sumasampalataya po kami na ikaw po ang laging mag-iingat, tutulong sa amin. Babasbasan mo po ang lahat ng mga sambahayan. Basbasan mo po ang mga nasa mga iba't ibang pagsubok. Pagilingin ang mga may karamdaman. Higit sa lahat, lalo mo pong palakasin ang aming pananampalataya. Ang lahat ng ito po, Ama, aming hinihiling, alang-alang po sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, sa ating pagkakatipon ngayon, araw na ito, ay ginugunita natin ang isang mahalagang araw sa ating pagka-iglesia ni Yahushua. 107 taon na ang nakararaan nang matupad ang hula ni Isaias tungkol sa muling paglitaw ng iglesia sa malayong silangan sa mga wakas ng lupa. Hindi natin malilimutan ang kaganapang yon sapagkat naging bahagi tayo ng gawain ito. Gawain ng Diyos sa ikaliligtas ng tao, sa ikatatanggap niya ng karapatang sumalubong sa ating Panginoong Yahushua sa unang pagkabuhay na maguli. Maraming naging kaganapan sa kasaysayan ng iglesia sa mga huling araw na ito mula noong 1914
hanggang sa taong ito. Ang isa sa mga hindi rin natin malilimot na kaganapan ay noong nagdiwang tayo ng ika-100 taon. Doon tayo pinaraan ng Diyos sa apoy. Ang 3 bahagi ay pinaraan ng Diyos sa apoy. Tayo'y nagpapasalamat sapagkat bagaman dumaan sa napakalaking pagsubok ng iglesia o pinadaan ng Diyos ang 3 bahagi ng iglesia sa apoy, napasama po tayo sa mga pinili upang magpatuloy sa gawaing ito. Kaya, ating idinideklara sa pagkakataong ito, tayong mga iglesia ni Yahusha ngayon, na ang ating katapatan ay sa Diyos lamang. Sapagkat natupad sa atin ang mga hula na nakasulat sa Biblia. Marami ang tinawag sa loob ng iglesia. Pero tayo na mga napabilang ngayon sa iglesia ni Yahusha ay napakakaunti na lang. Sapagkat ang sabi ng Biblia, marami ang tinawag, kakaunti ang hinirang. Kaya ang ating ginagawang pag-aalaala ngayon sa hulang naganap sa iglesia at mga hulang naganap sa iglesia ay nagdideklara tayo ng katapatan sa Diyos. Ngayon, pag-aralan natin, maging noong una sa panahon ng hari na si David, nung nakaraang pagsamba, pinag-aralan natin ang nangyari kay David. Pero hindi lahat ng mga nagawa ni David ay hindi mabuti. Meron siyang nagawang hindi mabuti na pinagkasalan niya sa Diyos, pero meron siyang panalangin para sa bayan na yun ay dapat nating matutunan sa panahon natin ngayon. Ano ang ipinanalangin ni Haring David sa Diyos patungkol sa bayang Israel na kanyang pinaghaharian noon? Pakinggan natin ang nakasulat sa unang kronika. Dito tayo magsimulang magbasa, 29:18. O Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, palagi niyo po sanang ilagay sa puso ng mga mamamayan ninyo ang naising ito ay tulungan niyo po sila na maging tapat sa inyo. Ano ang ipinanalangin ni Haring David sa Diyos patungkol sa bayang Israel? Ang panalangin niya, sabi niya sa Diyos, ilagay mo po sa puso ng mga mamamayan ninyo ang naising ito. Alin yun? Tulungan niyo po sila na maging tapat sa inyo. Dalangin ni David na hari noon sa Israel na tulungan ang bayan na maging tapat kay Yahuwah. Loyal sa Diyos. Ano po ba ibig sabihin ng salitang katapatan? Loyalty sa English. What is loyalty? Basahin nga natin ang kahulugan niyan. Ito ay noun. The quality of being loyal. A strong feeling of support or allegiance. Ano naman yung allegiance? Nakasulat din dyan. Allegiance. Plural noun, allegiances. Ano ibig sabihin? Loyalty or commitment of a subordinate to a superior or of an individual to a group or cause. Those wishing to receive citizenship must swear allegiance to the republic. Kaya nga dito sa Amerika, pagka ikaw yung magsi-citizen, ano sabi natin? I pledge allegiance to the flag. Loyalty, ibig sabihin nun. Translation,
ng katapatan, debosyon, pagkamatapat na loob, katapatang loob. Yan ang ibig sabihin ng salitang tapat, matapat, loyal, loyalty. Merong kang katapatan o loyalty. Anong katapatan po ba ang pinag-aaralan natin ngayon? Hindi katapatan o allegiance sa bansa o sa isang bandera. Ang pinag-uusapan natin ngayon, pangrelihiyon, katapatan sa Diyos. Yun nga ang ipinanalangin ng Haring si David sa Diyos, na tulungan ang bayan na maging tapat kay Yahuwah. Sa pagpupuri at pasasalamat ni David sa Diyos para sa mga handog sa templo, hiniling niya sa Diyos na pamalagiin sa puso ng bawat Israelita ang katapatan kay Yahuwah. Mga kapatid, ang 3,000 taong panalangin ito para sa bayang Israel noon ay napakagandang halimbawa sa makabagong tao ngayon, sa atin, lalo na sa ating mga iglesia ni Yahushua. Katapatan ay loyalty, devotion. Sa English, sabi nga, the dictionary says loyalty means faithful in allegiance to one's lawful government, faithful to a private person to whom fidelity is due, faithful to a cause, faithful to an idea or custom. We think of loyalty as dedication. Minsan iniisip natin, dedikasyon, yun ang loyalty. To one with whom we share our friendship or marriage. Loyal ka sa kaibigan, tapat ka sa iyong asawa. Many are fiercely loyal to their favorite sports team. O, di po ba totoo yan? Lalo na kung nasa iba't ibang, kung ikaw'y taga California, LA area, naku, loyal sa LA Lakers o LA Clippers yung mga taga doon. Some folks are quite loyal to a brand of products or their favorite store. We should be loyal to the local congregation. Dapat tapat ka rin doon sa lokal, na kung nasaan ka. Tapat ka rin. Pwede rin maging tapat. Doon yung mga, kaya kung ano mang reliyong kinabibilangan mo, huwag ka nang reklamo kung anong ginagawa ng mga kapatid mo ron. Bakit? Nandiyan ka pa eh. Hindi ba? Loyal ka na lang sa kanila. But above all things, higit sa lahat, dapat tayong loyal o tapat sa Diyos. Higit sa lahat, siya ang ating gobyerno. Ang Diyos ang ating pamamahala. Tandaan natin yung nakaraan po nating pagsamba. Ang pamamahala ay galing sa Diyos. Ano yung pamamahala? System na pangangasiwaan ng kanyang bayan. Galing sa Diyos yun. Our highest fidelity is due to God. We owe our highest allegiance to God's great cause. Yun ang dapat. Yung sa gawain ng Diyos. Nandoon ang highest allegiance, pinakamataas na katapatang maibibigay natin. Ang tanong po mga kapatid ay ito, kanino tayo tapat? Tanungin natin sarili natin. Kanino natin ibinibigay ang ating allegiance? Opo, nakasulat. Pasakop tayo sa mga namiminuso sa atin. Pinunong pang espiritual o ecclesiastical at maging pinunong pang pamahalaan o sibil. Subalit, mga mahal na kapatid, dapat po nating pakatandaan na ang tungkuling kanilang ginagampanan ay hindi absoluto. Sabi nga ni Apostol Pedro, maliwanag doon sa Gawa 5:29, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang mga tao. Ang loyalty namin sa Diyos, hindi sa kanino mang tao. Yon ang isang iglesia ni Yahushua. Kapag ang ipinatutupad at itinuturo ng isang pinuno, pang-relihiyon man o pang-pamahalaan ay hindi ayon sa isinasaad ng mga aral na nakasulat sa Biblia, dapat po tayong magpasya na tayo ay papanig sa Diyos. Dapat nating ipakita na ang katapatan natin ay kay Yahuwah. We are one with God. Ayun. Hindi kung kani-kaninong initial lang ginagamit natin.
one with God, one with God, ang tunay na Yahushua. Dahil ang ating loyalty sa Diyos. Kaya napakahalaga po, mga mahal na kapatid, na alam natin ang mga nakasulat. Alam natin ang doktrina. Kaya nga lagi po naming pinaalala sa mga kapatid, huwag kayo basta maniniwala doon sa aming pinuturo. Siyasatin ninyo bago nyo sampalatayanan. Katulad ng mga Bereyano. Hindi tango ng tango. Sabi niya, kantatango. Hindi ho mabuti yun. Kailangan, bago tayo sumang-ayon sa anumang itinuturo o dinideklara ng isang tagapagturo, lalo na pangrelihiyong tagapagturo, sinisiyasat muna natin. Katulad ng mga taga-Berea. Si Pablo nagturo. Gustong-gusto nila na magturo si Pablo. Pero araw-araw nila anyang sinasaliksik ang mga banal na kasulatan. Bakit? Para alamin kung totoo nga ang sinabi ni Apostol Pablo. Apostol na yun. Ngayon mga kapatid, ano ang ipinahayag ni Apostol Pablo noon sa mga unang Yahusians o Yahusiano at Yahusiana o mga Kristiyano at mga Kristiyana tungkol sa katapatan? Pakinggan natin. Ito ang katapatang sinabi ni Pablo. Unang Korinto 1:13. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua Kristo, na magkasundo kayong lahat sa inyong sinasabi at huwag kayong magkaroon ng pagkakampi-kampihan, kundi kayo'y mabuklod sa iisang pag-iisip at hangarin, sapagkat nabalitaan ko, mga kapatid, ang tungkol sa inyo mula sa sambahayan ni Chloe, na may pagtatalo-talo sa inyo. Ganito ang ibig kong sabihin. May ilan sa inyo na nagsasabi, kay Pablo ako, o kay Apolos ako, o kay Pedro ako, at ang iba naman, kay Kristo ako. Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? O binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Ano ang pinahayag po ni Apostol Pablo noon sa mga unang Yahusian o mga Kristiyano tungkol sa katapatan? Sa tagpong ito na ating binasa, ipinahayag ni Pablo sa kanila, sa unang iglesia, kung kanino nila dapat ibigay ang kanilang katapatan kapag ang pinag-uusapan ay relihiyon, pinuno. Sa Kristo, sabi niya, at hindi sa mga apostol o sa mga ministro dapat nakalaan ang kanilang pagkamatapat. Sabi ni Pablo, maliwanag eh. May mga nagsasabi sa inyo, kay Pablo ako. Loyal ako kay Pablo. O ano pa? Kay Apolos ako. Yung iba naman, tapat ako kay Apolos. Yung iba naman, kay Pedro ako. O, tapat ako kay Pedro. Kay Kristo, yun ang sinasabi ng iba. Ano sabi ng Apostol Pablo? Nahahati ba si Kristo? O yan ang sinabi niya sa kanila. Si Pablo ba? O siya na nagsasalita. Ako ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Yun ang tanong ni Apostol Pablo sa kanila. Binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Kanino bang pangalan binautismuhan? Di sa pangalan Kristo. O, pangalan ni Yahushua. Sino ba ang napako sa krus para sa mga maliligtas? O di ba si Yahushua? Kaya kung meron kayong katapatan, tapat kayo kay Yahushua. Kapag ang katapatan kay Yahushua, yun ang katapatan kanino? Sa Diyos. Si Yahushua ang tanging daan patungo sa Diyos. Kung ganoon, sa ating binasang ito na talata, na pahayag ni Pablo, ang pagiging matapat sa kanino mang pinuno, gaya ni Pablo, gaya ni Pedro, gaya ni Apolos, ay hindi katapatan sa Diyos at sa Kristo. Kaya wag nating sasabihin, tapat ako niya sa pamamahala. Teka muna, sino? Anong pamamahala yung tinutukoy mo? Tapat ka ba sa pamamahalang sa Diyos? Ano ba yon? Pamamahalang galing sa Diyos. Yung system ng Diyos sa pangangasiwa sa kanyang bayan, doon ka ba tapat? Good yun. Pero kapag sinabi mong, tapat ako sa pamamahala, sino yun?
tao? Sabi ni Pablo, hindi yun ang napako para sa inyo. Hindi yun ang pangalan na ibinigay para sa inyong bautismo. O, pangalan ng Kristo. Kaya kung meron man tayong pagtatapatan, ang Diyos at ang Panginoong Yahushua Kristo. Hindi kapag ka nagtapat tayo sa isang pinuno o sa isang ministro, akala natin tapat na tayo sa Diyos nun. Hindi. Hindi yun ang katunayan ng katapatan sa Diyos. Ang katapatan natin sa Diyos at kay Yahushua ay naipakikita ng ating mga pananalita at ng ating mga gawa. Ano ang ating ginagawa? Sinusunod po ba natin ang utos ng Diyos at ng Panginoong Yahushua? Pinapractice po ba natin ang ating relihiyon? Araw-araw, sinasabi natin na tayo'y Kristiyano o Yahusyano. Pinapractice po ba natin yun? Yun ang tanong. Kung pinapractice natin ang mga utos sa atin, tapat tayo. Kanino? Sa Diyos at sa ating Panginoong Yahushua. Ngayon, pag-aralan din natin, sino sa kasaysayan na nakasulat sa Biblia? Ang isa sa mga lingkod ni Yahushua noon, na dahil sa pagkatakot ay nasubukan ng kanyang katapatan, bumagsak doon sa test ng katapatan. Ito, kilala natin, binanggit na yung pangalan kanina. Mateo 26:31-35. Pagkatapos ay sinabi ni Yahushua sa kanila, tatalikuran ninyo akong lahat sa gabing ito, sapagkat nakasulat, hahampasin ko ang pastol at magtatakbuhan ng mga tupa ng tawan. Ngunit matapos na ako'y maibangon na, mauuna ako sa inyo sa pagpunta sa Galilea. Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, talikuran man kayo ng lahat, hinding-hindi ko kayo tatalikuran. Ayan ang sabi ni Pedro sa ating Panginoong Yahushua Kristo. Sinabi ni Yahushua sa kanya, tinitiyak ko sa iyo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, ay 3 ulit mo na akong naipagkaila. 3 ulit mo na akong naipagkakaila. Sinabi sa kanya ni Pedro, ito pa, nag-assure pa si Pedro, kahit na kailangan pang mamatay akong kasama mo, ayan, sabi ni Pedro, ay hindi kita ipagkakaila. Ganon din ang sinabi ng iba pang mga alagad. Sino ang isa sa mga lingkod ni Yahushua noon na dahil sa pagkatakot, doon sa nagaganap, dahil hinuhuli sila, sinasaktan sila, inuusig sila, at mamamatay na nung gabing yun, nung kinabukasan ang Panginoong Yahushua. Sabi si Pedro, nasubukan ng katapatan ni Apostol Pedro. Ang sabi doon ng Panginoon Yahushua, sabi niya, pagkatapos ng gabing ito, tatalikuran niyo akong lahat. Tatalikuran niyo akong lahat sa gabing ito. Sumagot si Pedro. Tiniyak niya pa sa ating Panginoong Yahushua. Na ano ang sabi ni Pedro? Sabi niya, talikuran man kayo ng lahat, hindi ko kayo tatalikuran. O, napakagandang pangako, Pero ano sabi po ng Panginoong Yahushua sa kanya? Sabi ng Panginoong Yahushua sa kanya, tinitiyak ko sa iyo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 ulit mo na akong naipagkakaila. O, sumagot na naman ng Pedro. Ano pong sabi ni Pedro uli? Sinabi sa kanya ni Pedro, kahit na kailangan pang mamatay akong kasama mo, hindi ipagkakaila, hindi kita ipagkakaila. Ganon din ang sabi ng iba. Ngayon, paano natupad ang sinabing ito ni Yahushua na ipagkakaila siya ni Pedro? Tingnan natin sa kasaysayang nakasulat sa Biblia. Lucas 22:54 hanggang 60. Dinakip si Yahushua at dinala sa bahay ng kataas-taasang pari. Sa di kalayuan naman ay sumunod si Pedro. Ang mga tao ay nagpaningas ng apoy sa gitna ng patio at naupong magkakasama. Nakiupo ring kasama nila si Pedro. Isang babaeng lingkod ang nakakita sa kanya na nakaupo malapit sa apoy. Pinagmasdan niyang mabuti si Pedro at sinabi,
kasamahan din niya ang taong ito. Ang tinutukoy ng ito ay si Yahusha. Subalit, itinanggi ito ni Pedro at sinabi, babae, hindi ko siya kilala. Hindi nagtagal at mayroong muling nakakita sa kanya at nagsabi, isa ka rin sa kanila. Subalit sinabi ni Pedro, Ginoo, hindi. Makalipas ng halos isang oras, iginigiit ng isa pa. Tiyak na kasamahan niya ang lalaking ito sapagkat siya ay taga-Galilea rin. At sinabi ni Pedro, Ginoo, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi pa siya tapos sa pagsasalita nang biglang tumilaok ang tandang. Ayaw, paano natupad ang sinabi ni Yahusha kay Pedro na ipagkakaila siya? Bago pag tilaok ng manok, bago pa tumilaok ang manok, sabi niya, 3 beses mo na ako na ipagkaila pag tumilaok na yung manok. 3 beses pinagkaila ni Pedro ang Kristo. Sa bahaging ito ng kanyang pagka-apostol, nasubok ang kanyang katapatan. Kaya wag nating sasabihin, oy, apostol ako, oy, ministro ako, oy, pamamahala yun. Oy, ito, apostol eh. Pero nasubok ang katapatan eh. O, ipinagkaila ang Panginoon. O, meron din bang ganyan ngayon? Meron. Hindi sinusunod yung utos ng Panginoon. O, nasubok ang kanyang katapatan sa pagkakataong ito. Katapatan ni Pedro. Na ang kanyang katapatan sa kanyang sarili. Sa sarili niya. Inililigtas niya yung sarili niya. O, kinakaila niya ang Panginoon. Kaya mga mahal na kapatid, sa bahaging ito ng buhay ni Pedro, yan ang huwag nating gagayahin. Si Pedro, maraming nagawa. Si Apostol Pedro, maraming nagawang mabubuting bagay. Yun ang tularan natin, yung mabubuting bagay. Kahit sa mga ministro ngayon, at sino man ang nangunguna, yung masama, huwag natin tutularan yun. Kapag ka ang itinuturo na at ang pinakakain sa atin ay hindi na yung mga salita ng Diyos, panahon na para tayo tumindig at humiwalay sa taong yun. Bakit? Wala nang katapatan sa Diyos eh. Kung wala nang katapatan sa Diyos, kanino pa magtatapat yun? Kaya tayong mga iglesia ni Yahusha, mga mahal na kapatid, sa ginagawa nating pagpapasalamat ngayon sa Diyos, nagdideklara tayo, Ama, sa iyo kami tapat. Sa iyo lamang kami magtatapat. Tulang ikamatay namin, magtatapat kami sa iyo. Sino naman ayon sa hula? Ang mga taong nasubukan din ang katapatan at napatunayang ito'y hindi sa Diyos, hindi tapat sa Diyos. Ito sa Isaias, hula ito na tumutukoy sa iglesia. 24:15-16. Kaya lumalatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamatay ako. Sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Mga mahal na kapatid, sino naman po sa ayon sa hula ang mga taong nasubukan din ang katapatan at napatunayang ito'y hindi katapatan sa Diyos? Yan yung hulang binasa natin, tumutukoy sa iglesyang lumitaw sa malayong silangan. Na ang marami sa mga tinawag ay hindi nakapasa sa pagsubok at katapatan sa Diyos. Ibinigay nila ang kanilang katapatan sa pinuno nila. Ibinigay nila sa kanilang pinuno ang kanilang katapatan. Hindi sa Diyos. Paano nila ginawa yon? Sa pamamagitan ng pakikiisa nila sa kanyang maling gawa. Ang hindi pagsunod sa unang utos na may kalakip na pangako, yung igalang ang mga magulang. Ang pinuno ang inidolo. Ang pinuno ang sinuportahan. Kahit mali ang ginagawa. Gumising tayo, mga mahal na kapatid. Tayong mga iglesia ni Yahusha, kapag ka ang ating mga pinuno o ang ating mga ministro ay hindi magiging tapat sa Diyos, panahon yon para tayo tumindig at humiwalay sa kanila.
Sa Diyos tayo magtatapat. One with God tayo, mga mahal na kapatid. Oh? Kaya malalaman natin kung ang pinuno ay sa Diyos sa pamamagitan ng gawa na ginagawa nila. Sa aral na kanilang itinuturo. Hindi pinipilipit ang aral para mapasunod lang ang tao sa kanilang hulihan o para makontrol ang mga taong kanilang binigay sa kanilang pangangasiwa. Ayun nga, nag-abuso katulad ng ating nakaraang pag-aaral. Kaya yung mga tao, kanino naging tapat? Naging tapat sa kanila. Kahit mali na, tama pa rin. Oh, hindi ba? Mali na yung ginagawa, tama pa rin. Ano po ba ang unang dalawang utos na ibinigay noon sa bayang Israel tungkol sa kanilang katapatan? Kahit noong pang-una mga mahal na kapatid, una lagi. Nag-uutos ang Diyos ng katapatan sa unang panahon pa. Pakinggan niyo sa Exodo 23:5. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyo nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napopuot sa akin. Mga mahal na kapatid, ano po ba ang unang dalawang utos na ibinigay noon sa bayang Israel tungkol sa kanilang katapatan? O yan, maliwanag ang pagkakasabi ng banal na kasulatan. Ang unang dalawang utos ni Yahuwah sa Israel ay tungkol sa kanilang katapatan sa Kanya. Ano yung una? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. O ayaw ng Diyos na meron ka pang Diyos o Diyos-Diyosan. Kaya ang katapatan para sa Kanya. Yun ang sinasabi ng Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Yan ang dalawang kautusan na nagtuturo ng katapatan kanino? Sa Diyos, mga mahal na kapatid. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag kang gagawa ng larawan. Ano ibig sabihin ng Diyos? Sa akin ka lang. Sa akin katapat. Sa akin kasasamba. Ako ang Diyos mo. Yun ang sinasabi ng Diyos doon sa mga talatang yun. Ano ang ipinaalala ni Moises sa bayang Israel bago sila pumasok noon sa Kanaan? Na may kinalaman din sa katapatan. Deuteronomio 7:6-11. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa lahat ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Talasasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi, at pinanghihigantihan sa kanilang mukha ang mga napopuot sa Kanya upang lipulin. Siya'y hindi magpapaliban doon sa napopuot sa Kanya, Kanyang panghihigantihan sa kanya ring mukha. Iyong ang iingatan ng utos. Katapatan yun. At ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong gaganapin. Mga mahal na kapatid, ano pinaalala ni Moises sa bayang Israel bago sila pumasok sa pangakong lupa o sa Kanaan? Nagpaalala si Moises ng 3 mahalagang rason o dahilan kung bakit sila dapat maging tapat kay Yahuwah.
Ang mga kadahilanang ito ay dapat makatulong din sa atin ngayon upang maalala din natin na dapat din tayong maging tapat sa Diyos ngayon. Hindi sa kanino mang pinuno o nag-aari-ari ang pinuno. Una, binanggit ni Moises ang mga ginawa ng Diyos na mga kabutihan para sa kanila na rason upang sila ay maging tapat kay Yahuwah. Ipinaalala ni Moises sa kanila ang batayan ng kanilang mabuting kaugnayan sa Diyos ay kapasyahan ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pangako sa kanilang ninuno na si Abraham. Kapasyahan ng Diyos yun. Tinutupad ng Diyos yung mga pangakong yun. Sinabi rin niya, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 saling lahi. Ang mga nakaraang pagtuturing ng Diyos o pagtrato ng Diyos sa Israel ay sapat na dahilan upang sila'y maging tapat sa Kanya. Pero alam natin na nangyari sa Israel, di ba? Hindi na malaging tapat. Kaya tayong mga iglesia ni Yahushua, pinag-aaralan po natin ang mga kasaysayang ito para hindi natin ulitin, kundi magdeklara tayo ang katapatan natin ay sa Diyos lamang. Ang susundin natin ay ang kanyang bugtong na anak lamang, mga mahal na kapatid. Ano pa ang pinaalala ni Moises sa kanila? Tuloy natin ang pagbabasa sa Deuteronomio 12:13. At mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga kahatulang ito at iyong tinutupad at iyong ginaganap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang at kanyang iibigin ka at pagpapalain ka at padadamihin ka. Kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan. O, yan yung mga anak na. Bunga ng katawan. O, di mga anak. Pagpapalain. Tandaan natin yung sinasabing yon. Pamilya ang tinutukoy doon. Pagpapalain. At ang bunga ng iyong lupa, ang iyong trigo, at ang iyong alak, at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan, at ang mga guya ng iyong kawan sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Ano pa ang pinaalala ni Moises sa kanila? Pinaalala din ni Moises ang mga pagpapala ng Diyos sa kanila sa hinaharap. Kailan matutupad yon? Kung sila'y magtatapat. Ano yung pangakong yun? Hindi lang yung kayamanan ng pagpapalain eh. Ano pagpapalain? Yung buong angkan, yung sambahayan, yung bunga ng iyong katawan, sabi ng Biblia. Kaya kapag ka ang isang pinuno, nagkaroon ng problema ang pamilya, questionable ang katapatan niya kanino. Maaaring tapat siya sa isang bagay. Sa ibang bagay, paano doon sa iba? Baka hindi niya nasustenahan yung hinahanap ng Diyos na katapatan sa kanya. Dapat tayo nagpapaalalahanan. Kahit pa mga pinuno, pinapaalalahanan. Hindi nilalapastangan. Ano po? Pinapaalalahanan. Ang tapat na Diyos na si Yahuwah ay nangako na sila ay babasbasan higit sa kanino mang bansa sa pagpasok nila sa Kanaan. God gave them additional incentive, to be faithful and loyal to Him by promising them future blessings. Tayo, mga mahal na kapatid, magtapat tayo, mga iglesia ni Yahushua, magtapat tayo, future blessings, may pangako ang Diyos. Kaya walang rason para hindi tayo maging tapat sa Diyos. Una, buhay na taglay-taglay natin. Patuloy tayong iniingatan. Patuloy tayong binabasbasan. Pinaliligaya niya tayo araw-araw. Binibigay niya yung ating mga pangangailangan. At higit pa doon sa ating pangangailangan, yung hindi natin nararanasan noon, nararanasan natin ngayon. Nagiging masaya ang ating pamumuhay. Bakit? Pangako ng Diyos yun eh.
Bakit niya ginagawa ngayon sa atin yun? Gusto ng Diyos, manatili tayong tapat sa Kanya. Ano po ang panghinaharap na pagpapala na pinangako ng Diyos sa Kanyang bayan noon? At yun din ang tatamuhin natin kung tayo tapat sa Kanya ngayon. Deuteronomio pa rin, 7:17-26. Kung iyong sasabihin sa iyong puso, ang mga bansang ito ay higit kaysa akin, paanong aking makakamtan sila? Huwag kang matatakot sa kanila. Iyong alalahaning mabuti ang ginawa ng Panginoon mong Diyos kay Paraon at sa buong Ehipto. Ang mga dakilang tukso na nakita ng iyong mga mata at ang mga tanda at ang mga kababalaghan at ang makapangyarihang kamay at ang unat na bisig na ipinaglabas sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At gayon ang gagawin ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bayan na iyong kinatatakutan. Bukod dito'y susuguin sa kanila ng Panginoon mong Diyos ang malaking putakti hanggang sa mga iiwan at nangagtatago ay mamamatay sa harap mo. Huwag kang masisindak sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo. Dakilang Diyos at kakilakilabot. At itataboy na unti-unti ng Panginoon mong Diyos ang mga bansang yaon sa harap mo. Hindi mo malilipol silang paminsan. Baka ang mga hayop sa parang ay kumapal sa iyo. Kung ibibigay sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo at pagtataglayin sila ng isang malaking kalituhan hanggang sa sila'y malipol. At kanyang ibibigay ang kanilang mga hari sa iyong kamay at iyong papawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit. Walang lalaking makatatayo doon sa harap mo hanggang sa iyong malipol sila. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon. Ni huwag mong kukunin para sa iyo, baka sa iyo'y maging silo, sapagkat ito'y isang karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. At huwag kang magpapapasok ng karumal-dumal sa iyong bahay, at baka ikaw ay maging itinalaga na gaya niyaon. Iyong lubos na kapuotan at iyong lubos na kasuklaman, sapagkat tinalagang bagay. Mga mahal na kapatid, ano po ang panghinaharap na pagpapala na ipinangako ng Diyos noon sa bayan? Yan, narinig natin. Tiniyak ni Moises sa kanila na si Yahuwah ang magbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang magapi nila ang kanilang mga kaaway na kanilang kakaharapin sa pangakong lupaing Kanaan. God would go before them, give them victory over the enemies and drive them out. Sabi ng Biblia, yung malalaking higante, yung mga hari, yung kanilang mga Diyos-Diyusan, ng mga Kananita, magkakaroon kayo ng tagumpay laban sa kanila. Mabuti po ba sa atin ang Diyos, mga mahal na kapatid? Yan ang itanong natin sa ating sarili, mabuti po ba sa atin ang Diyos? May kamalayan po ba tayo sa maluwalhati, walang hanggang pangako ng Diyos sa ating mga napakakaunting nalabi sa mga tinawag niya sa loob ng iglesia? Tunay bang napagtatanto natin ang lakas na nasa atin ay galing sa Kanya? Mga mahal na kapatid sa iglesia ni Yahushua, nararamdaman po ba natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang tagumpay na ibibigay niya? Opo, hindi paramihan ang tagumpay. Tandaan natin, hindi, napakarami na po namin, hindi katunayan ng tagumpay yun. Kailangan bawat isang kaangin o tagasunod ni Yahushua, malakas ang pananampalataya, tapat sa Diyos, hindi kailanpaman madadaya ng sinuman, kahit pa yung mga namumuno sa kanila. Kung ang kasagutan po natin ay oo sa lahat ng mga tanong na yon,
Paano natin magagawa ang kataksilan sa Kanya? Gaya ng ginawa ng nakararami na nasa mga pulo ng dagat sa silangan at maging ang iba na narito sa malayong kanluran. Nawala ang katapatan sa Diyos. Kahit mali ang ginagawa ng nangungunat nagtuturo, hindi pinupuna. Takot po muna. Bakit? Kasi nga, nalagyan sila ng pagkatakot sa tao, hindi pagkatakot kanino? Sa Diyos. Mga kapatid, sabi ng Diyos, huwag tayo matatakot. Bakit? Hindi naman mananalo na yung mga yan eh. Bakit hindi mananalo? Nasa atin na yung tabak na may 2 talim. Matalim ang sinasabi natin. Hindi nila kayang sagutin. So, hindi po ba? Ano mang relihiyon? Hindi natin kaaway yung mga relihiyon. Pero nagtuturo sila, yun daw ang totoo. Di patunayan nga nilang totoo. Tatanungin natin. Ano ipantatanong natin? Di yung tabak na 2 talim. Yung mga salita ng Diyos, nasa atin. Sipin nyo, mga aral ng Diyos pinipilipit. Naniwala naman ng marami sa atin. Habang ang Israel noon ay tapat o loyal sa Diyos, ang tagumpay at pagpapala ay sa kanila. Subalit, nang nalimutan nila ang Diyos at nawala ang kanilang katapatan sa Kanya, nawala na rin ang pagkasi ng Diyos sa kanila. Nagsimula na silang paaraanin ng Diyos sa matitinding mga kalamidad ng buhay. Meron po ba tayong matututuhan sa pagkabigo ng bansang Israel? Marami. Magagawa po ba nating hindi matuto sa naganap sa bansang ito? Patuloy nating hingin sa Diyos, gaya ng dalangin ni David, na mamalagi sa ating mga puso ang tunay na katapatan sa dakilang Diyos. Mga mahal na kapatid, hindi po kayo sa amin susunod. Hindi kayo sa amin magtatapat. Magtatapat tayong lahat sa Diyos. Paano natin magagawa yun? Alamin nating mabuti ang aral. Hindi basta binasa sa atin, nasiyahan na tayo. Magbasa rin po tayo, mga mahal na kapatid. Basahin niyo pong muli ang mga binasa sa inyong mga talata. Tignan ninyo kung ang tinutukoy sa mga talatang yun, yun nga ang mensahe na ipinararating sa atin ng Diyos. Mensahe na ipinarating noon ng mga apostol sa mga unang iglesia. Mensahe na pinarating ni Yahushua sa mga unang Kristiyano. Yun nga ba ang mensahe? Marami na tayong natuklasan. Pinilipit. Kaya nga sa ating mga pag-aaral, inililitaw natin at inihahayag natin ang kamalian ng mga unang pinuno, gaya ni David. Nagkaroon siya ng pagkakamali. Pero gaya din na David, meron siyang magandang halimbawa ang ibinigay sa atin. Kukunin lang natin yung mabubuting halimbawa. Yung mga hindi nila ginawang mabuti, tatandaan lang natin para hindi natin gawin. Bakit? Sapagkat yun ang dahilan kung bakit nasira ang katapatan ng ilan noon at hanggang ngayon, katapatan sa Diyos nasira. Yan napakahalaga po ng mga pag-aaral. At pagtatanong, saka nakakita ng relihiyon, pag nagtanong ka, pagagalitan ka. Mali. Dapat pag nagtanong, yung tanong na gustong matuto, hindi naman yung tanong na gustong makipag-debate lang o makipag-diskusyon. Basahin natin yung nakasulat. Gagabayan ng mga kapatid. Kaya po, mga mahal na kapatid, nagpapasalamat tayo ng marami sa Diyos sapagkat hindi lang niya tayo tinawag sa loob ng iglesia, pinili niya tayo na magpatuloy sa iglesyang kanyang pinalitaw noong 1914 na ngayon ay tinawag ng Iglesia ni Yahushua. Pagpalain tayo ng Diyos at ingatan, tumayo po tayo, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa iyo. Patuloy kang nahahabag sa iyong mga anak. Tinuturuan mo kami, pinakakain ang iyong mga salita. Ama, salamat. Ginugulita namin sa pagkakataong ito ang
hulang natupad noong 1914. At ang mga patuloy na hulang natupad sa aming panahon at patuloy kaming kasama sa mga katuparang yaon. Ama, tulungan mo po kaming mamalaging tapat sa iyo. Sa iyo kami magtatapat, hindi sa kanino mang tao. Ang natutunan namin ngayon ay ang katapatan lamang sa iyo, gaya ng bugtong mong anak. Kahit kamatayan, kahit mapait na kamatayan, kahit kahihiyan, tinanggap niya para lamang po mapuri at maluwalhati ang pangalan mo, sapagkat ang katapatan niya ay sa iyo. Ganyan po kami ang mga iyon, bilang mga iglesia ni Yahushua, tagasunod ng iyong bugtong na anak. Siya ang aming pamamarisan sa katapatan sa iyo. Susundin namin ang iyong tagubilin naman. Mamamalagi kami sa pag-ibig sa aming kapwa. Kahit na po ang mga nagnanais pinsalain kami, pinsalain ang aming mga tahanan, ang aming mga sambahayan. Hindi kami magtatanim ng poot sa kanino man, sapagkat yun ang nais mo. At yun din na nagpapatotoo para sa amin na kami ay mga tunay na mga lingkod mo. Ama, ang mga taga-usig, ang mga taong mapaghatol at mapanghusga, hindi ang hinuhusgahan ang siyang nakikita sa kasamaan, kung hindi ang mga humusga sa kanino man. Pagpalain mo kami na mga anak mo sa huling araw na ito. Mamalagi kami sa pagsunod sa iyong pong mga kalooban. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua. Amen. Ang mga biyayang pagliligtas ng Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos na si Yahuwah, at ang pakikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, i-share po natin ang mga impormasyon natin sa Facebook, YouTube, at saka po ang ating webpage. Pagka po tayo sumasamba, pwede nyo pong i-share habang tayo ay sumasamba yung ating pagsamba. Ngayon, kung meron po kayong katanungan, if you have questions on how to provide your offering, please po email us at questions@churchofyahushua.org. Meron po kasing nagtatanong paano sila maghahandog. Meron pong, pag sumulat po kayo at amin pong ipadadala ang kasagutan sa inyo. Kung meron din pong katanungan, if you have any question or your friends have questions, please email us at questions@churchofyahushua.org. We encourage you to get their questions po para masagot natin. Ngayon, para po hindi na tayo masyadong tinatanong, naisip po namin, isulat na lang yung ating pananampalataya. So by the end of August po, sa August 31, makikita na po ninyo doon sa ating website, ipapublish po natin ang pananampalataya namin. Hindi naman po kaiba doon sa dati na nating pananampalataya. Halos yung pa rin. Meron lang karagdagan yung bagong tuklas natin, katulad ng pangalan ni Yahushua, Yahuwah, ano pa po, yung chronology sa paghuhukom. Naroon din kung paano magaganap yun. Lahat yun ay mga bago na natuklasan natin at pinatuklas ng Diyos sa atin nang tayo ay humiwalay doon sa institusyon. Hanggang dyan po at natatapos na ang ating pagtitipon. Mag-iingat po tayong palagi.
halina't kay Yahusya'y sumunod, at kami na pagkalinga ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag, nasa panig natin ang Amang banal. Panghawa